Masayang ipinagdiwang ni dating Pangulong Joseph Estrada ang kanyang 75th birthday. Isang engrandeng birthday party ang idinadaos ngayong gabi na dinadaluhan ng ilang mga kilalang personalidad sa politika at showbiz. Samantala, usap-usapan pa rin ang balak niyang pagtakbo sa pagka-mayor ng Maynila. Live mula sa Pasay City, may report si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Jessica, engrande nga itong 75th birthday party ni dating Pangulong Joseph Estrada dito sa Pasay City. 1,200 lang naman ang mga bisita ng dating Pangulo at kabilang nga dyan si Pangulong Noynoy Aquino na hanggang sa mga oras na ito ay naririto pa. Naririto pa rin si Vice President Jejomar Binay, ang ilang mga senador at kongresista, mga kaalyado sa politika at mga kaibigan at kapwa-artista. Mahaba-haba, Jessica, ang programang inihanda at may mga production numbers pa. Isa rin itong tribute para sa dating Pangulo at ang makulay niyang buhay bilang artista at sa politika. Pero dahil sa usap-usapang planong pagtakbo niya sa lungsod ng Maynila, hindi maiwasang matanong kanyang mga kaanak tungkol dito. Si Senador Jinggoy Estrada hindi na raw komportabling mag-mayor pa ang ama, gayong naging presidente na, pero mismong si Erap tila muling binubuhay ang mga katagang nagdala sa kanya sa pinakamataas sa pwesto sa bansa. At ito ay ang mga katagang Erap para sa mahirap. Sino man si Erap ay dahil sa mahirap at mamamatay, mabubuhay si Erap, hindi makakabayad ng utang loob sa mahirap. So, the poor people are the ones who made me. Suportado naman ng ilang kaibigan ng dating Pangulo ang pinag-iisipan niyang pagtakbo bilang alkalde. Maba sana ang buhay niya at makapaglingkod pa sa ating bayan. Ibig sabihin po ba nun, suportado niyo yung usap-usapan na pagtakbo niyang alkalde ng lungsod ng Maynila? Hindi na tinatanong yun. If I will still be in the country and I'm not called to the International Criminal Court, I will campaign for him because I believe that he is always a people's choice. Nauna rito, Jessica, sa pagdiriwang pa rin ng kanyang 75th birthday ay naglibot ang dating Pangulo sa lungsod ng Maynila. Animoy pagbabalik ni Asyong Salonga sa Tondo. Ganito kainit sinalubong ng mga tao si dating Pangulong Estrada sa pagbisita niya kanina. Matapos basbasa ng pari sa Santo Niño Church, dumiretso na siya sa pamamahagi ng mga regalo. Gate ni Estrada, taon-taon raw niya itong ginagawa, kaya sana naman daw ay wag nang malisyahin pa at lagyan ng bahid politika. Hindi pa rin naman daw pinalang desisyon niya kung tatakbo siya o hindi sa pagka-alkalde ng Maynila. Yes, sir, I've been a mayor, senator, vice president, and president. And they're concerned about something might happen to me. Pero mismong anak ng dating Pangulo, tutol dito. Gusto naman namin siguro makapag-relax naman siya, enjoy na niya yung buhay niya. Nothing more to prove kasi ano man nangyari sa kanya, the mere fact na nung 2010 election, nakakuha pa rin siya ng halos 10 milyong boto, ay ibig sabihin yung pagmamahal, tiwala ng taong bayan, lalo na masang Pilipino, nandiyan pa rin. Tila kontento na nga raw ang pamilya Estrada ngayon. Nag-tweet pa nga ng litrato nilang mag-anak ang anak niyang si Jake Ejercito. Kakabit ang isang makahulugang mensahe. Para sa isa sa mga kaalyado ni Erap na si dating Senate President Ernesto Maceda, magiging malaking desisyon para kay Erap ang muling pagtakbo. Isko Moreno, I think, has seen him several times. Danny Lacuna has seen him several times. He has accepted invitations of groups of barangay chairmen and leaders in all the districts of Manila. So I think he is really testing the waters. At kung si Erap mismong tatanungin, The will of the people will prevail over my family. malayo pa man ang eleksyon, tila ramdam na nga ang tapatang Asyong Salonga at Dirty Harry. Ang paghaharap ni na Erap at ang inaasahang magiging mahigpit niyang katunggali, si Manila Mayor Alfredo Lim. Gusto raw kasi ni Erap na gamitin ang covered court sa Baseco pero hindi siya pinayagan ng City Hall. Paglilinaw ni Lim, wala siyang kinalaman dito. Hindi naman daw ito minasama ni Erap. Jessica, nabagit natin kanina, 1,200 ang nasa guest list ni Erap. At karamihan dito mga politiko pero hindi kasama o wala rito ngayon si Manila Mayor Alfredo Lim. Jessica. Okay, si Pangulong Aquino ba at si Vice President Binay nandiyan? Oo, Jessica, naririto sila bagamat naunang dumating si Pangulong Noynoy Aquino at kani-kanina lamang dumating si Vice President Binay. Okay, so lahat ng mga politiko natin from different parties or alliances nandiyan, except of course the former president, tama ba? Tama, Jessica. Oo.
Okay, Ivan, sinabi ba ni Pangulong Estrada kung ano ang sikreto at sa kabila ng mga pinagdaanan niyang mabibigat na pagsubok, inabot niya ang 75 years. Talagang milestone yan, di ba? Pambihira. Oo, tinanong natin siya kanina, tinanong ko nga siya personal kung bakit pa niya gustong o pinag-iisipang tumakbo even at 75 na alam naman natin karamihan nagre-retire na, siya daw ay humuhugot ng lakas sa mga mahihirap na siya raw nagdala sa kanya kung nasan man siya ngayon. Okay, so mukhang politika ang nagpapabilis ng kanyang dugo. Ganun ba yon? I guess you can say that, oo. Okay, sino pa yung mga noteworthy na umattend dyan sa engranding birthday party na yan? Ivan? Iba't ibang sektor, Jessica, mayroong mga religious leaders tulad nga na nakita natin kanina, si Brother Mike. Narito ang mga kapatid ng Pangulo, ang magkakapatid na sina Chris, Bolsi at Pinky. Nandiyan ang mga dating cabinet members ni dating Pangulong Erap at nariyan din yung ilang mga kaalyado ni dating Pangulong Arroyo na nakita natin kanina, si dating Congressman Butch Pichay na naririto at ilan pa sa mga kongresistang allied dati kay dating Pangulong Arroyo. Okay, maraming salamat, Ivan Mayrina.